12 taong sakripisyo, ginawang basahan ng sariling pamilya. Habang nagpapakasasa ang paboritong anak sa itaas, naguhugas ng pinagkainan ang tunay na tagapagtaguyod sa madilim na kusina. Sa kuya mo ang bahay na ito, ang malupit na hatol ng kanyang ama. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na papel at titulo. Handa ba siyang wasakin ang pamilyang labis niyang minahal upang mabawi ang kanyang ninakaw na buhay? 12 taong sakripisyo ang ginawang basahan ng sariling pamilya. Habang nagpapakasasa ang paboritong anak sa itaas, tahimik na naghuhugas ng masebong pinagkainan ang tunay na tagapagtaguyod sa isang madilim at mainit na kusina. Isang iglap, ang malupit na hatol ng isang ama, ay nagnakaw sa lahat ng kanyang pinaghirapan upang ialay sa isang walang silbing kuya. Ngunit tapos na ang pagiging martir sapagkat ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na kasulatan. Handa ba siyang wasakin ang ilusyon ng pamilyang labis niyang minahal upang mabawi ang kanyang ninakaw na buhay? Ang bahay na ito ay para kay Lorenzo. Babae ka, Tina. Kaya pamilya ng magiging asawa mo ang dapat bumuhay sa iyo. Ang mga salitang yun na binitawan ng kanyang inang si Rosario ay tila mga punyal na tumagos sa manipis na dingding ng bahay. Kasunod nito ay ang masigabong pagpalakpak ng mga kamag-anak at ang pag-aalay ng alak ng kanyang amang si Benigno para sa paboritong anak. Sa ilalim ng maingay na pagdiriwang sa ikalawang palapag, nakatayo si Tina sa tapat ng masikip na lababo. Basang-basa ng pawis ang likuran ng kanyang kupas na sando habang pilit niyang kinukuskos ang mga latak ng handaang siya mismo ang nagbayad at nagluto. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay nababad sa maruming tubig. Isang patunay ng 12 taong pagtatrabaho ng 2 shift sa klinika at pag-aalaga ng mga may sakit sa gabi. Para lamang hindi marimata ng bangko ang bahay na ngayon ay ipinapamigay na sa iba. Pilit niyang nilunok ang pait na tila nakabara sa kanyang lalamunan. Namanhid ang kanyang mga binti at unti-unting nanghina ang pagkapit ng kanyang mga daliri. Isang mamahaling pinggan ang dumulas mula sa kanyang mga kamay at tuluyang lumubog sa mabula at maruming tubig sa palanggana. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang dibdib ay parang pinipiga ng isang malamig at walang pusong kamay. Ganoon ba talaga kababa ang tingin nila sa kanya? Na matapos niyang isuko ang sariling kinabukasan, ang makukuha lamang niya ay ang mga tirang buto ng kanilang pagpapanggap. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang mapansin niya ang isang anino sa hamba ng pintuan ng kusina. Nakatayo roon si Attorney Gabriel Vergara, ang abogado ng bangko na nag-aasikaso ng mga papeles ng ari-arian. Hindi tulad ng mga bisita sa itaas na nakasuot ng magagarang damit na binili mula sa inutang na pera ni Tina. Si Gabriel ay nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit may daladalang isang mabigat na presensya. Tiningnan siya ng lalaki, isang sulyap na puno ng pag-unawa at tahimik na awa na lalong nagpasikip sa dibdib ni Tina. Lumapit si Gabriel at inilapag ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng tuyong bahagi ng estante. Wala siyang sinabing kahit ano, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iwan ng isang mensahe ng pakikiramay bago siya tuluyang naglakad paalis sa gitna ng gabi. Pinunasan ni Tina ang kanyang mga kamay sa maruming apron bago nanginginig na kinuha ang sobre. Sa ilalim ng kumukurap na dilaw na bumbilya ng kusina, dahan-dahan niyang hinugot ang makapal na dokumento. Ito ay ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. Binasa ng kanyang mga pagod na mata ang mga letrang nakamarka sa papel. Walang pangalan ni Lorenzo, walang pangalan ni Benigno. Ang nag-iisang nakasulat bilang opisyal at legal na nagmamay-ari ng buong ari-arian ay walang iba kundi si Saturnina Salcedo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tina. Bumalik sa kanyang gunita ang mga panahong lumuluhod ang kanyang ina para humingi ng pera, ang mga gabi na hindi siya kumakain para lang may maihulog sa bangko, at ang mga kwento ng kanyang ama sa buong barangay na si Lorenzo ang bumubuhay sa kanila. Alam nila, alam ng kanyang mga magulang mula pa noong unang araw na sa kanya nakapangalan ng bahay
dahil siya lamang ang may kakayahang magbayad. Ngunit pinili nilang itago ang katotohanan. Pinili nilang gumawa ng isang malaking kasinungalingan upang panatilihin ang ilusyon ng pagkalalaki at karangalan ni Lorenzo habang inuubos nila ang dugo at pawis ng kanilang anak na babae. Isang malakas at mapangasar na halakhak ni Lorenzo ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, sinabayan ng masayang pag-awit ng kanyang mga magulang. Sa bawat nota ng kanilang kasiyahan ay ramdam ni Tina ang unti-unting pagkamatay ng natitirang pagmamahalan niya para sa kanila. Mariin niyang lukot ang gilid ng titulo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tama na ang pagiging mabait na anak. Kung kaya nilang ipagbili ang kanyang kaluluwa para sa kapritsyo ng kanyang kuya, bakit hindi niya kayang kunin kung ano ang tunay na sa kanya? Hanggang kailan siya magtitiis bago niya tuluyang sunugin ang pekeng kahariang ito na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Unti-unting naglaho ang ingay ng pagdiriwang sa ikalawang palapag habang nag-uuwian ang mga huling bisita. Naiwan sa sala ang mga kalat ng isang gabing puno ng pagpapanggap at kasinungalingan. Kasalukuyang nagpupunas ng malagkit na mesa si Tina nang maramdaman niya ang mabigat na yabag ng kanyang amang si Benigno pababa ng hagdan. Sa halip na tulungan siya, itinuro lamang nito ang mga nagkalat na bote ng alak sa sahig na tila siya ay isang binabayarang katulong. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago binitawan ang mga salitang dumurog na naman sa kanyang pagkatao. Sinabihan siya nitong bilis-bilisan ang paglilinis dahil mabuti na lamang at naglabas ng malaking pera ang Kuya Lorenzo niya para sa handaan. Dahil kung sa kanya lang daw aasa ang pamilya, ay baka tuyo lamang ang nakain ng mga bisita. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Tina. Ang perang pinagmamalaki ng kanyang ama ay nagmula sa sarili niyang bulsa. Ibinigay niya sa kanyang ina nang lumuluhod ito at umiiyak noong isang gabi upang may maipambili ng sapat na sangkap sa palengke. Tinitigan niya ang kanyang ama. Wala siyang nakikita kundi isang estrangherong nagkukubli sa likod ng huwad na karangalan. Hindi pa man siya nakakatapos sa pagliligpit ay lumapit si Lorenzo. Amoy alak at magulo ang buhok. Walang pag-aalinlangang dinampot ng kanyang kapatid ang lumang pitaka ni Tina na nakapatong sa silya. Hinalungkat nito ang loob at walang pakundangang hinugot ang kaisa-isang malutong na 1,000 piso na nakalaan sana para sa pamasahe at panggastos niya sa buong linggo. Walang kakabakabang nagdahilan, itong kailangan pa niya ng pang-inom sa labas kasama ng mga tropa niya upang ituloy ang selebrasyon. Tinangka ni Tina na bawin ang kanyang pera, ngunit mabilis na humarang ang kanyang inang, si Rosario. Puno ng panunumbat ang mga matang bumaling ang matanda sa kanya. Walang habas siyang sinabihan nito na napakadamot niya sa sariling kapatid. At ibabalik din naman daw ni Lorenzo ang halagang iyon kapag kumita na ang mga negosyo nito. Hindi na nakipagtalo si Tina dahil alam niyang walang mananalo sa isang bahay kung saan bingi ang mga tao sa katotohanan. Tahimik niyang kinuha ang kanyang pitaka mula sa magaspang na kamay ng kanyang kuya. Binuksan niya ito at tinitigan ang nag-iisang barya at lukot na 20 pesos na naiwan. Dahan-dahan niyang hinaplos at pinantay ang gusot na papel gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang halaga niya sa pamilyang ito ay higit pang hamak at walang kwenta kaysa sa nalabing perang hawak niya. Sa kanyang paghakbang papunta sa bintana upang isara ang mga kurtina, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar ngunit nakakakilabot na anino sa labas ng kanilang bakod. May isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Tahimik na humihit-hit ng sigarilyo habang nakatitig ng tuwid sa kanilang bahay. Ang usok na nagmumula sa bibig nito ay unti-unting nilamon ng malamig na hangin ng gabi. Nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ni Tina. Pakiramdam niya ay may isang malaking bagyo na paparating at wala siyang mapagtataguan. Pagsapit ng hating gabi, nang balutin na ng malalim na katahimikan ang buong kabahayan,
Nagising si Tina mula sa isang mababaw na panaginip. May narinig siyang mabibilis at kinakabahang pag-uusap mula sa madilim na bahagi ng sala. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa siwang ng kanyang pintuan. Nakita niya si Lorenzo na naglalakad ng pabalik-balik habang mahigpit na nakahawak sa isang telepono sa kanyang tainga. Baka sa mukha nito ang labis na takot at pamumutla habang nagmamakaawa sa kausap sa kabilang linya. Nanginginig ang boses nito habang paulit-ulit na sinasabing papatayin siya ng mga sindikato kung hindi siya makakapagbayad agad. Pinilit nitong kumbinsihin ang kausap na maghintay lamang ng kaunti dahil kailangan na niyang maibenta ang bahay bukas na bukas din upang mabayaran ang milyon-milyong utang niya sa sugal. Hindi pa man sumisikat ang araw ay isang malakas at marahas na puwersa ang yuumanig sa lumang gate ng mga Salcedo. Gumising ang buong barangay sa isang nakakasulasok na amoy na mabilis na kumalat sa hangin. Pagdungaw ni Tina mula sa kanilang bintana, tumambad sa kanya ang nakakikilabot na tanawin ng pulang pintura na animoy sariwang dugong umaagos pababa sa kanilang sementadong garahe, hinaluan ng nagkalat na malansang bagoong. Mabilis na nagtipon ang mga kapitbahay, ang kanilang mga mapanuring tingin at palihim na mga bulungan ay tila mga karayom na nakatutok sa kanilang pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, lumuhod si Lorenzo sa malamig na sahig ng kanilang sala. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang mukha habang nanginginig niyang inamin ang katotohanan. Nabaon siya sa milyon-milyong utang sa sugal at ang mga taong nagtapon ng dumi sa kanilang gate ay ang mga walang awang sindikatong kukuha sa kanyang buhay kung hindi siya makakapagbayad bago matapos ang linggo. Sa halip na bumagsak ang galit ng isang ama sa iresponsableng anak, ibang direksyon ang tinahak ng puot ni Benigno. Marahas siyang lumapit kay Tina at mahigpit na hinablot ang kwelyo ng luma nitong damit. Niyugyog niya ang dalaga. Pilit itong inuutusan na umutang sa lahat ng kilala nito o ibenta ang sariling kaluluwa, makuha lamang ang halagang kailangan para iligtas ang paborito nitong anak. Kasabay nito ay ang matinding pag-arte ng kanyang inang si Rosario. Hinawakan nito ang kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga bago tuluyang nagpatihulog sa sahig. Ngunit nang makita nitong hindi natinag si Tina at nanatiling blanko ang ekspresyon, gumapang ang matanda palapit sa kanyang mga paa. Umiiyak itong nakikiusap, ginagamit ang pinakalasong sandata ng isang pamilya, ang utang na loob. Puno ng hinanakit nitong isinumbat na siya ang nagluwal at nagpalaki kay Tina, kaya nararapat lamang na isakripisyo ng dalaga ang kanyang kinabukasan para sa kanyang kuya. Bumigat ang paghinga ni Tina habang pinagmamasdan ang mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit ngayon ay unti-unting pumupunit sa kanyang pagkatao. Buong tapang siyang umatras at binitawan ng isang malamig na pagtanggi na lalong nagpaalab sa galit ng kanyang ama. Padabog na inilapag ni Benigno ang isang manipis na papel sa ibabaw ng mesa. Isa itong pekeng special power of attorney upang maibenta ang bahay, kompleto sa isang huwad na pirma na hindi malaman ni Tina kung paano at saan nakuha ni Lorenzo sa ganoon kaigsi na panahon. Pilit isinisiksik ni Benigno ang isang ballpen sa nanginginig na kamay ni Tina. Inuutusan siyang pumirma upang tuluyan ng maisanla ang kanilang tahanan sa mga sindikato. Sa labas ng kanilang nabahiran at maruming gate, tahimik na nakasilip si Aling Corazon sa siwang ng bakal. Kusang tumulo ang mga luha sa kulubot na pisngi ng matandang kapitbahay, puno ng matinding awa para sa isang mabuting anak na kasalukuyang kinakatay ng buhay ng sarili nitong pamilya. Nang makita ni Rosario na nanatiling tikom ang mga palad ni Tina upang hindi tanggapin ang ballpen, tumakbo ang matanda patungo sa kusina at mabilis na bumalik hawak ang isang matalim na kutsilyong panbalat ng prutas. Walang pag-aalinlangang itinutok ni Rosario ang malamig na talim sa kanyang sariling pulso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang mapanipulang desperasyon
Nag-aabang na masira ang pader ng katatagan na pilit itinatayo ng kanyang anak. Pirmahan mo o dadalhin mo ang kasalanan ng pagkamatay ko hanggang hukay. Isang marahas na pag-ilog ng ulo ang itinugon ni Tina habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa talim ng kutsilyong hawak ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, hindi takot ang nanaig sa kanyang puso, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap. Ang pagtanggap na ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ay handa ring bawiin ang sarili nitong hininga para lamang makuha ang gusto. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinawi ni Tina ang kamay ni Rosario, dahilan upang tumalsik ang kutsilyo at tumama ito sa sahig na lumilikha ng isang matinis at gumagalaw na tunog sa ibabaw ng lumang semento. Hindi na lumingon si Tina. Humakbang siya palabas ng pintuan, nilagpasan ang kanyang amang nakatulala at ang kanyang kuyang nanginginig sa takot. Tumakbo siya palayo sa bahay na yon, habang ang langit ay tila nakisabay sa kanyang panlulumo. Ang malakas na buhos ng ulan ay mabilis na bumalot sa buong paligid, nilulunod ang kanyang mga hikbi at hinuhugasan ang pulang pintura sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi ang pait na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaisa-isa. Pagdating sa isang lumang waiting shed, bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na upuang semento. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang bawat hininga niya ay may kasamang panginginig na hindi lamang dulot ng ginaw. Sa gitna ng labo ng ulan, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na may hawak na malaking itim na payong. Si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Lumapit lamang ito at dahan-dahang itinaas ang payong upang protektahan. Tiyaya mula sa bagsak ng langit. Sa ilalim ng lilim na yon, tila panandali ang huminto ang unos sa loob ni Tina. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa loob ng sasakyan at sa gitna ng katahimikan ng biyahe, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinahong pag-andar ng makina at ang paghampas ng ulan sa bubungan ng kotse. Dinala siya ni Gabriel sa kanyang tahimik na opisina. Pagpasok sa loob, ang amoy ng lumang papel at kape ay agad na nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Tina. Kumuha si Gabriel ng isang makapal at malinis na tuwalya at dahan-dahang ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Nagtimpla siya ng mainit na kape at nang ilapag niya ang tasa sa pagitan ng mga palad ni Tina, ang init na nagmumula roon ay tila uent-unting nagpapatunaw sa yelo sa kanyang puso. Naupo si Gabriel sa tapat niya, hindi namimilit, hindi nagtatanong. Hinintay niyang kumalma ang bawat paghinga ni Tina bago siya nagsalita sa isang tinig na kasing lamig ng simoy ng gabi, ngunit kasing init ng sikat ng araw. "Kumusta ka? Ano ang gusto mo, Tina?" Ang simpleng tanong na yon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng damdaming pilit niyang ikinubli. Humagulgol si Tina, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, para sa kanyang nawalang kabataan, para sa kanyang mga sakripisyong binaliwala, at para sa pamilyang itinuring siyang kasangkapan lamang. Sa halip na lumayo, nanatili si Gabriel sa kanyang tabi. Isang sandali ng tahimik na pagpaparamdam ang namagitan ng mapansin ni Gabriel ang isang basang dahon na sumabit sa buhok ni Tina. Maingat at dahan-dahan niya itong inalis. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balat ng dalaga. Isang kuryente ng pagkalinga ang gumuhit sa hangin. Isang uri ng ugnayan na malinis, aninag ng respeto at pangangalaga na kailanman ay hindi naramdaman ni Tina mula sa ibang tao. Nang tumahanin ko na si Tina, naging seryoso ang anyo ni Gabriel. Kinuha niya ang isang maliit na recording device mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa.
Pinindot niya ang play at ang katahimikan ng silid ay muling nabasag ng isang boses na nagpatindig sa balahibo ni Tina. Boses iyon ni Lorenzo na may kausap sa telepono sa isang madilim na sulok ng kanilang barangay. Sa pag-uusap na yon, hindi lamang ang pagbebenta ng bahay ang plano ng kanyang kuya. Narinig ni Tina ang bawat detalye ng balak ni Lorenzo na idaan siya sa isang huwad na aksidente sa kalsada upang makuha ang malaking halaga ng insurance na lihim nitong kinuha sa pangalan ng dalaga. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang kapatid. Ang mabigat at kalawanging gate ng mga Salcedo ay gumawa ng isang mahaba at matinis na pagkiskis sa semento nang dahan-dahan itong itulak ni Tina patungo sa loob. Ang sikat ng araw ay tila sumisilip pa lamang sa likod ng mga ulap, ngunit ang bigat sa loob ng bakuran ay tila balaging nasa ilalim ng isang makulimlim na hapon. Pagpasok niya sa pinto ng sala, agad siyang sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan na mabilis na bumasag sa kanyang pag-iisip. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo ang kanyang mga magulang na tila mga hukom na naghihintay sa isang kriminal. Ang kanyang kuyang si Lorenzo ay nakasandal sa pader, may hawak na baso at may mapangaping ngisi sa mga labi na tila ba nakuha na nito ang tagumpay na inaasam. Bago pa man makapagsalita si Tina, ang matalim na boses ni Benigno ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isinumbat nito ang pag-alis ni Tina sa gitna ng krisis bilang isang akto ng kataksilan at kawalan ng utang na loob. Si Rosario naman ay mabilis na tumayo, hindi upang yakapin ang anak, kundi upang ituro ang bawat dumi sa sahig na hindi pa nalilinis. Sinabihan siya nitong walang silbi at nagmamarunong habang si Lorenzo ay nagpakawala ng isang mapang-asar na tawa na sinabayan ng pag-alog ng yelo sa kanyang baso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Tina. Sa halip, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat at pinalabas ang isang matinding kapaguran sa kanyang mukha, isang maskara ng pagkatalo na alam niyang gustong makita ng kanyang pamilya. Humakbang si Tina palapit sa mesa at humingi ng paumanhin sa isang boses na tila ba wala ng buhay. Sinabi niya sa kanila ang mga salitang matagal na nilang gustong marinig. Napapayag na siyang ibenta ang bahay. Isang biglang liwanag ang gumuhit sa mga mata ni Lorenzo, habang si Benigno ay tila nakahinga ng maluwag. Ngunit may isang kondisyon si Tina. Iminungkahi niyang magkaroon ng isang huling pagpupulong sa loob ng bahay kasama ang lahat ng mga taong pinagkakautangan ni Lorenzo upang maayos ng formal ang paglilipat ng ari-arian at matiyak na wala nang muling gagambala sa kanila. Ang kondisyong ito ay tila isang lohikal na hakbang para sa kanila, kaya naman mabilis itong sinang-ayunan ng kanyang ama nang walang pag-aalinlangan. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng kanyang ina. Mabilis na nagbago ang anyo ni Rosario mula sa pagiging malupit patungo sa isang nakasusuklam na tamis. Nilapitan nito si Tina at niyakap ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa likod ng dalaga habang bumubulong ng mga salitang puno ng huwad na pagmamahal. Sinabi nito na alam niyang hindi sila matitiis ni Tina dahil ito ay isang mabuting anak at tunay na nagmamahal sa pamilya. Ramdam ni Tina ang pangingilabot sa bawat haplos ng kanyang ina. Ang yakap na yon, na dapat sana ay nagbibigay ng init, ay tila mga galamay ng isang hayop na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa kabila ng pandidiri, pinilit ni Tina na ngumiti at tumango, habang sa loob ng kanyang isipan ay paulit-ulit niyang inaalala ang boses ni Lorenzo sa recorder upang patigasin ang kanyang puso. Nang makahanap ng pagkakataong makapag-isa sa loob ng kanyang madilim na silid, kinuha ni Tina ang kanyang telepono. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng anino sa kanyang determinadong mukha. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe para kay Gabriel. Simulan na natin.
Pagka-send ng mensahe, humiga siya sa kanyang kama at tumitig sa kisame. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. Kinaumagahan, bago pa man makapagtimpla ng kape si Tina, isang serye ng malalakas at madiing pagtuktok sa kanilang pintuan ang bumali sa katahimikan ng madaling araw. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila nagdadala ng isang babala. Pagbukas ni Benigno ng pinto, tumambad sa kanila ang 3 opisyal ng pulisya na may mga seryosong mukha. Ang kanilang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa sala, nagdadala ng isang uri ng takot na hindi pa nararamdaman ng pamilya Salcedo kailanman. Ang sala ng pamilya Salcedo, na dati ay tuyo at tahimik, ay tila naging isang palengke ng mapanghusgang mga salita at mapanirang mga tingin. Nagtipon ang kanilang mga kamag-anak, suot ang kanilang mga kunwari ay nag-aalalang mukha, habang ang bawat bulungan ay nakatuon sa direksyon ni Tina. Maririnig ang mahihina, ngunit matatalim na usapan tungkol sa kung gaano raw kapal ang mukha ni Tina na pag-isipan pa ang pagtulong sa sariling dugo, habang si Lorenzo naman ay kinakaawaan bilang isang biktima ng masamang kapalaran. Sa gitna ng kumpulan, nakaupo si Tina na tila isang estatwa, pinagmamasdan ng bawat kilos ng kanyang mga pinsan at tito na masayang kumakain ng meryendang siya rin naman ang naghanda. Ang katahimikan ng pagtitipon ay biglang nayanig ng ang kanilang pintuan ay marahas na bumukas. Tumama ang kahoy sa pader na nagdulot ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong bahay. Pumasok ang 4 na lalaking may malalaking bulto. Ang kanilang mga anino ay humaba sa sahig ng sala habang ang amoy ng usok at panganib ay dahan-dahang kumalat. Sila ang mga maniningil ng utang ni Lorenzo, ang mga sindikatong walang kilalang pamilya o awa. Ang kanilang pinuno, isang lalaking may mahabang pilat sa muka, ay nagsimulang sipain ang mga silya at itumba ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Binalot ng takot ang lahat. Ang mga kamag-anak na kanina ay napakaingay, ay tila biglang nawalan ng dila at mabilis na nagsisiksikan sa mga sulok ng silid. Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumapit si Benigno kay Tina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang isang manipis na folder sa tapat ng dalaga. Sa loob nito ay ang pekeng special power of attorney na kanilang inihanda. Sa harap ng mga maniningil at ng buong angkan, pilit na isinawsaw ng kanyang ama ang isang ballpen sa nanginginig na kamay ni Tina. Inuutusan siya nitong pumirma na upang matapos na ang lahat at mailigtas ang kanilang dangal. Si Lorenzo naman ay biglang tumayo ng tuwid, pinalaki ang kanyang dibdib at nagsalita sa isang malakas na boses na tila ba isa siyang bayaning handang magsakripisyo. Sinabi nitong siya na ang bahalang makipag-usap sa mga sindikato basta't maibigay lamang ang kailangan nila. Pilit na ipinapakita sa lahat na siya pa rin ang haligi ng tahanan na maasahan ng pamilya. Kinuha ng pinuno ng mga sindikato ang folder mula sa mesa. Maririnig ang pagtunog ng papel habang mabilis niya itong binubuklat. Ngunit sa halip na matuwa, isang matinis at mapang-uyam na tunog ng pagtawa ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Inihagis niya ang mga papeles sa mukha ni Benigno. Ang bawat pahina ay nagliparan sa ere bago dahan-dahang bumagsak sa sahig na tila mga walang kwentang basura. Sinigawan niya ang matanda, sinasabing huwag silang gaguhin ng mga rurok na dokumentong yon dahil nalaman na nila mula sa kanilang sariling source na ang bahay at lupa ay hindi nakapangalan kay Benigno, kundi sa isang taong hindi man lang nababanggit sa usapan. Dito na naghari ang tunay na kaguluhan dahil sa galit na naramdaman ng pinuno ng sindikato, mabilis nitong sinabunutan si Rosario. Hinila ang buhok ng matanda dahilan upang mapatili ito sa sakit at takot. Ang bawat pagmamakaawa ni Rosario ay tila hindi naririnig
habang ang kanyang katawan ay pilit na kinakaladkad palapit sa pinto. Sa halip na ipagtanggol ang ina, si Lorenzo ay mabilis na umurong at nagtago sa likod ng kanyang amang si Benigno. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang buong katawan ay tila ba hinihika sa sobrang takot. Ang kanyang kunwaring katapangan ay naglaho na parang bula sa isang iglap lamang. Hindi na nakapagpigil si Tina. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng determinasyon na ngayon lamang nakita ng lahat. Humakbang siya palapit sa gitna ng sala. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng pag-iyak ni Rosario at sa pagbabanta ng mga sindikato. Tumingin siya ng diretso sa pinuno ng mga lalaki, isang tingin na walang halong takot o pag-aalinlangan. Bitawan niyo siya. Wala kayong makukuha kahit isang kusing sa bahay na ito. Ang katahimikang namayani. Matapos ang sigaw ni Tina, ay bumasag sa tensyon ng silid. Ngunit ito ay panandalian lamang. Isang madiin at formal na pagkatok mula sa labas ang muling naging mitya ng panibagong kabanata. Ang pinto ay marahang bumukas at pumasok si Attorney Gabriel Vergara na may bitbit na awtoridad sa kanyang bawat hakbang. Kasunod ang dalawang opisyal ng pulisya na nakauniporme. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit sa gitna ng sala. Sa isang pagkakataon, ang mga maniningil ng utang na kanina ay naghahari-harian ay napaatras, habang ang mga kamag-anak ay nagkanya-kanyang iwas ng tingin, tila mga daga na naghahanap ng lungga. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kanyang dalang itim na folder. Ang kaluskos ng papel sa tahimik na silid ay tila mas malakas pa sa isang sigaw. Inayos niya ang kanyang salamin bago basahin sa harap ng lahat ang dokumentong nagtataglay ng selyo ng gobyerno at ng bangko. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay malinaw at mariin. Ang buong lupain at ang bahay na tinitirikan ng pamilya Salcedo ay legal na pagmamay-ari ni Saturnina Salcedo at wala nang iba pa. Ang mga kamag-anak na kanina ay puno ng panunumbat ay tila naging mga rebultong natigilan. Maririnig ang maliliit na singhap ng pagkagulat at ang mahihinang bulungan ng, "Hala, totoo ba yan? At akala ko ba si Lorenzo ang nagbabayad?" Hindi matanggap ni Rosario ang narinig. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng mga bisita. Humiyaw siya ng malakas, itinuturo si Tina bilang isang anak na mapagsamantala at walang utang na loob. Pinilit niyang sabihin sa lahat na sila ang nagpalaki kay Tina, kaya anumang ari-arian nito ay dapat sa kanila rin. Ngunit hindi natinag si Gabriel. Inilabas niya ang isa pang set ng mga dokumento, ang mga bank statement sa loob ng 12 taon. Ipinakita niya ang bawat petsa, bawat halaga, at bawat lagda. Walang kahit isang sentimo na nagmula kay Lorenzo o kay Benigno. Lahat ay bunga ng pagpapakasakit ni Tina habang ang kanyang kuya ay nagpapakasasa sa sugal at bisyo. Dito na tuluyang gumulo ang paligid. Ang pinuno ng mga sindikato nang mapagtantong niloko sila ni Lorenzo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pekeng dokumento ng pag-aari, ay nagmura ng malutong. Ang kanilang galit ay ibinaling sa nanginginig na si Lorenzo, na pilit pa ring nagtatago sa likod ng kanyang ama. Ngunit mabilis ang pagkilos ng mga pulis. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa bawat pulso ni Lorenzo ay bumasag sa huling pag-asa ng pamilya. Inaresto si Lorenzo hindi lamang dahil sa kanyang mga utang, kundi dahil sa reklamong estafa at paggawa ng mga pekeng dokumento na lihim na inihanda ni Gabriel at Tina. "Hayop ka, Tina! Pilano mo lahat na to! Masyado kang gahaman, wala kang puso." Ang hiyaw ni Lorenzo habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong siya rin naman ang gumawa. Isang mabilis at malakas na pagtama ng palad ni Tina sa pisngi ni Lorenzo ang nagpatahimik sa buong sala. Ang tunog ng sampal na yon
ay tila naging simbolo ng 12 taong pananahimik at pang-aapi. Tinitigan ni Tina ang kanyang kapatid ng diretso sa mga mata. Wala ng luha, wala ng awa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay puno ng paninindigan habang sinabihan niya itong, ang sampal na yon ay para sa lahat ng mga gabing hindi siya kumain at lahat ng mga pangarap na ninakaw nito sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nang mailabas na si Lorenzo sa bahay, si Rosario ay tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak at kumapit sa galamay ng pantalon ni Tina, habang ang kanyang muka ay basa ng luha at uhog. Giyagis ng matinding desperasyon, nagmakaawa ang matanda. Humihiling na bawiin ni Tina ang demanda at iligtas ang paborito nitong anak. Tinatiningnan lamang ang kanyang ina mula sa itaas at sa isang malamig na kilos, dahan-dahan niyang inalis ang isa-isang daliri ng kanyang ina na nakakapit sa kanyang suot na damit. Ang bawat daliring tinatanggal ni Tina ay tila pagputol sa bawat tanikala na gumapos sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang dating maingay at magulong sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos umalis ng mga pulis at ng mga usisirang kamag-anak. Ang bawat bakas ng sapatos at natapong inumin sa sahig ay tila mga sugat sa mukha ng tahanang iyon. Naiwang nakaupo sa isang sulok si Benigno. Ang kanyang mga balikat, na dati ay laging mataas sa yabang, ay tila tuluyan ng bumigay, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan ng walang kislap. Sa kabilang banda, hindi tumitigil si Rosario sa paghagulgol. Ang kanyang boses ay puno ng panunumbat at poot, habang paulit-ulit niyang isinisigaw na si Tina ang naging mitya ng pagkakawasak ng kanilang pamilya. Para sa kanyang ina, ang katotohanan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga lamang ay ang pagkakakulong ng paborito nitong anak na si Lorenzo. Tumayo si Tina sa gitna ng sala. Ang kanyang anyo ay hindi nakakikitaan ng kahit anong pag-aalinlangan. Sa isang malamig at matigas na tinig, ipinahayag niya ang mga bagong alituntunin sa loob ng sarili niyang pamamalakad. Sinabihan niya ang kanyang mga magulang na mula sa sandaling iyon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumasailalim na sa kanyang kapangyarihan. Wala nang sisigaw, wala nang mag-uutos, at wala nang gagamit ng kanyang pera para sa mga walang kwentang bagay. Inutusan niya ang kanyang mga magulang na ilipat ang lahat ng kanilang gamit sa maliit na silid sa silong yum. Ang kwartong dati ay imbakan lamang ng mga sirang kagamitan dahil ang malalaking kwarto sa itaas ay kanya nang kukunin. Hindi lamang doon tumigil si Tina. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Lorenzo at isa-isang kinuha ang mga mamahaling sapatos, mga damit na hindi pa nababayaran, at pati na ang mga baraha at gamit sa sugal ng kanyang kuya. Binitbit niya ang mga ito palabas at walang pag-aalinlangang itinapon sa gitna ng kanilang bakuran. Ang bawat pagbagsak ng mga plastik na bag sa damuhan ay tila pagtatapon ng lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. Pinanood ni Benigno ang bawat kilos ng kanyang anak at sa gitna ng kanyang galit, muli siyang nagpakawala ng mga salitang sumusumpa. Sinabihan niya si Tina na ito ay isang anak na walang utang na loob at tiyak na susunugin sa dagat-dagatang apoy dahil sa paglapastangan sa kanyang mga magulang. Humarap si Tina sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sinabi niya rito na ang Diyos ang naging saksi sa bawat patak ng kanyang luha noong mga panahong siya ay nagtatrabaho habang sila ay nagpapakasasa. Ipinaalala niya kay Benigno na ang langit ay hindi bingi sa mga daing ng isang inapi. At kung mayroon mang dapat matakot sa parusa ng itaas, iyon ay walang iba, kundi silang dalawa ni Rosario. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat, na tila isang dambuhalang bato na dumurog sa huling depensa ng kanyang ama. Napayuko na lamang si Benigno, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng lakas na lumaban pa. Nang sumapit ang gabi,
Nagtungo si Tina sa kusina. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, kumuha siya ng isang pakete ng mami at dahan-dahang nagpakulo ng tubig. Ang usok na nagmumula sa mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha habang siya ay tahimik na nakaupo sa hapagkainan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, nakaramdam siya ng tunay na kasarapan sa pagkain. Walang nagmamadali sa kanya, walang nagnanakaw ng kanyang ulam, at walang nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang tagapagsilbi lamang. Ang bawat higop ng sabaw ay tila isang gamot na nagbibigay ng lakas sa kanyang pagod na katawan. Habang kumakain, napansin niya ang isang sobrang nakasingit sa ilalim ng mga gamit ni Lorenzo na hindi pa niya naitatapon. Isa itong lihim na sulat mula sa isang bangko na naglalaman ng impormasyong higit pang magpapayanig sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, pagising ni Tina, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na napalitan ng isang malamig na kaba nang mapansin niyang bukas ang pinto ng kanyang cabinet sa loob ng kwarto. Mabilis siyang lumapit at doon niya natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang lihim na tabihan ng pera, ang huling ipon na itinalaga niya para sa kanyang kinabukasan, ay wala na. Ang bawat sentimo na pinagpaguran niya ay tila naglaho na parang bula. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at nakita ang pintuan ng bahay na bahagyang nakabukas, na tila may isang taong nagmamadaling lumabas sa kalagitnaan ng madaling araw. Walang ibang direksyon ang tinahak ng mga paa ni Tina, kundi ang himpilan ng pulisya. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang sariling dibdib. Pagpasok niya sa loob ng presinto, agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang papel, usok, at ang malamig na hangin mula sa bentilador na umiikot ng mabagal sa kisame. Doon, sa tapat ng desk ng investigador, nakita niya ang kanyang inang si Rosario. Hawak ng matanda ang isang makapal na tumpok ng pera, ang mga perang pinagpuyatan ni Tina, ang mga perang naging kapalit ng kanyang pagkakasakit at pagtitiis, na kasalukuyang iniaabot sa pulis para sa pansamantalang paglaya ni Lorenzo. "Ma, ibalik mo sa akin ang perang yan," ang mahinang utos ni Tina. Ngunit ang kanyang boses ay may talim na hindi kayang baliwalain. Napatalon sa gulat si Rosario at sa isang saglit dumaan ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanirang galit. Sa halip na mahiya, itinago ni Rosario ang pera sa kanyang dibdib at nagsimulang sumigaw sa harap ng mga pulis at ng mga taong nandoon. Sinabihan niya si Tina na ang perang iyon ay bayad sa lahat ng paghihirap niya sa pagpapalaki rito. Nang tangkaing lapitan ni Tina ang kanyang ina upang bawiin ang kanyang pinaghirapan, isang mabilis at malakas na dampi ng palad ang tumama sa pisngi ng dalaga. Ang tunog ng sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng presinto, dahilan upang mapalingon ang lahat. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng lamig na biglang bumalot sa puso ni Tina. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ina, naramdaman niya ang huling hibla ng koneksyon na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ang tinatawag na tanikala ng dugo ay tuluyan ng naputol. Hindi siya gumanti, hindi rin siya umiyak. Tiningnan niya si Rosario nang may pagkamangha, na tila ba ngayon lamang niya nakita ang tunay na anyo ng babaeng itinuring niyang mundo. Ang sampal na yon ang naging huling selyo ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng tensyon, dumating si Gabriel. Ang kanyang mabilis na pagpasok ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na tanging ang isang taong may kapangyarihan lamang ang makakagawa. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Tina dahil ang bakas ng mga daliri sa kanyang pisngi ay sapat na para maunawaan ni Gabriel ang lahat. Lumapit ang abogado sa desk at sa isang malamig at propesyonal na paraan, ipinaalam niya sa mga pulis na ang perang hawak ni Rosario ay katibayan ng isang nakaw na ari-arian. Naglabas siya ng isang pirmadong affidavit
at nagbanta na sasampahan ng kasong qualified theft. Ang matanda, kung hindi nito ibabalik ang bawat sentimo. Nang marinig ang salitang kulungan, ang tapang ni Rosario ay tila isang kandilang mabilis na naapula. Nanginginig niyang binitawan ang pera sa ibabaw ng mesa habang humihikbi at nagmamakaawa. Tumalikod si Tina. Hindi na pinansin ang mga pagsusumamo at pagluha ng kanyang ina sa likuran. Naglakad siya palabas ng presinto patungo sa nakaparadang sasakyan ni Gabriel. Sa loob ng kotse, habang unti-unting lumalayo ang gusali ng himpilan, isinandal ni Tina ang kanyang ulo sa bintana. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga kalsadang mabilis na dumadaan, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kasalukuyan. Naramdaman niya ang mainit at malambot na dampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang mga palad na nakapatong sa kanyang kandungan. Isang tahimik na pag-unawa ang dumaloy sa pagitan nila. Isang uri ng pagkalinga na hindi humihingi ng kapalit. Pagdating sa bahay, hindi na tumigil si Tina sa sala. Kinuha niya ang isang malaking martilyo mula sa bodega at nagtungo sa kwarto ni Lorenzo. Sa bawat paghampas niya sa mga viga at kahoy na naghahati sa kwartong iyon, tila ba dinudurog niya ang bawat alaala ng pang-aapi sa kanya. Ang bawat pagbagsak ng kahoy sa sahig ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng isang bagong puwang. Isang puwang na hindi na muling mapupuno ng kasakiman ng iba. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang uri ng pagmamadali na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang panibagong layunin. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay amoy alikabok at puno ng mga luma at madidilim na alaala ay unti-unting nagbago. Ang mga viga na naghahati sa kwarto ni Lorenzo ay tuluyan ng natanggal, dahilan upang pumasok ang liwanag ng araw sa bawat sulok ng sala na dati ay laging madilim. Gamit ang perang kanyang nabawi at ang tulong ng ilang mga trabahador, sinimulan ni Tina ang pagbuo sa kanyang pangarap. Isang daycare center para sa mga matatandang tulad niya ay nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Habang nagaganap ang ingay ng konstruksyon, ang kanyang mga magulang ay tila naging mga estranghero sa loob ng sarili nilang tahanan. Si Benigno ay madalas na nakaupo lamang sa isang bangko sa silong, nakatitig sa bakuran, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kandungan. Si Rosario naman ay bihirang lumabas ng kanilang maliit na silid. Ang kanyang presensya ay mararamdaman lamang sa pamamagitan ng mabibigat na buntong hininga at ang matatalim na tingin sa tuwing dadaan si Tina. Nalasap nila ang pait ng kawalan ng kapangyarihan. Wala na silang mapag-utusan, wala na silang mapagsalitaan ng masama, at wala na silang makuha mula sa anak na dati ay itinuring nilang balon ng yaman. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawala si Gabriel sa tabi ni Tina. Hindi lamang siya bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan na handang madumihan ang mga kamay. Isang hapon, habang abala si Tina sa pagpipintura ng mga dingding ng magiging silid-aklatan, dumating si Gabriel bitbit ang ilang mga kagamitan. Inalis nito ang kanyang mamahaling coat at itinupi ang manggas ng kanyang polo bago kumuha ng brush. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng ingat na tila ba ang bawat pahid ng pintura ay isang paraan ng pagpaparamdam ng kanyang suporta. Isang sandali, habang inaabot ni Tina ang mataas na bahagi ng pader, napansin ni Gabriel ang isang mantsa ng puting pintura na tumalsik sa pisngi ng dalaga. Hindi nagatubili ang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang brush at dahan-dahang lumapit. Ang init ng katawan ni Gabriel ay naramdaman ni Tina sa kanyang likuran, dahilan upang panandali ang huminto ang kanyang paghinga. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan at maingat na pinunasan ni Gabriel ang pintura sa balat ni Tina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng katahimikan ng silid, isang pagtatitig na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, isang pangako ng kaligtasan at isang pagsibol ng pag-asang
matagal nang ipinagkait sa puso ni Tina. Nabalik lamang sila sa katotohanan nang marinig ang mahinang boses ni Aling Corazon mula sa pintuan. Ang matanda ay may dalang isang mangkok ng mainit na ginataan. Ang usok nito ay nagdadala ng amoy ng niyog at asukal sa buong paligid. Ang nangiti ni Aling Corazon ay puno ng katuwaan habang pinagmamasdan ng dalawa. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at hinawakan ang kamay ni Tina. Sinasabing labis siyang nagagalak dahil sa wakas ay nakikita na niyang muli ang kislap sa mga mata ng dalaga. Ang mga simpleng sandaling ito, ang pagkalinga ng isang kapitbahay at ang presensya ni Gabriel ang naging tunay na pamilya ni Tina. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila ba isang panandaliang hininga bago ang isang panibagong unos. Sa araw na halos matapos na ang lahat ng paghahanda para sa grand opening, isang puting sasakyan na may tatak ng gobyerno ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas ang tatlong lalaking nakauniporme. May hawak na mga clipboard at mga papeles na may seryosong mga selyo. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang babala habang papalapit sila sa pintuan. Ipinakita nila ang isang opisyal na reklamo. Ayon sa dokumento, may isang nanggaling sa loob mismo ng tahanang iyon na nag-ulat na ang istruktura ng bahay ay hindi ligtas at ang daycare center ay walang sapat na mga permit upang magpatuloy. Ang bawat salitang binibitawan ng mga inspektor ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang pangarap ni Tina. Kinuha ni Tina ang folder mula sa nanginginig na kamay ng opisyal. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humanap sa ibabang bahagi ng dokumento kung saan naroon ang lagda ng nagsumbong. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa kanyang gulugod nang makita ang pamilyar na pirma ni Benigno. Magaspang, nanginginig, ngunit malinaw na pangalan ng kanyang sariling ama. Ang taong binihisan niya, pinakain at hinayaang manatili sa ilalim ng kanyang bubong ay ang siya ring naging arkitekto ng kanyang pagbagsak. Para kay Benigno, mas mabuti pang mabulok ang bahay na ito sa katahimikan kaysa makita ang tagumpay ng anak na babaeng itinuring niyang mababa. Inaasahan ng mga inspektor na makakakita sila ng luha o pagsusumamo mula sa dalaga. Ngunit sa halip ay isang tuyo at mapait na tawa ang lumabas mula sa lalamunan ni Tina. Ang tawang iyon ay tila tunog ng nababasag na kristal, puno ng hapdi, ngunit may kasamang matinding kalayaan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pusong, nagnanais pa ng pagkalinga mula sa kanyang ama, ay tuluyan ng naging abo. Tiningnan niya ang mga opisyal nang may diretso at walang takot na paningin, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tumitigas na parang bakal. Bago pa man makapagsalita ang mga inspektor upang simulan ang pagpapadiskwalipika, humakbang si Gabriel mula sa likuran ni Tina. Ang kanyang pagkilos ay mahinahon, ngunit puno ng bigat ng isang taong laging handa sa anumang laban. Binuksan niya ang kanyang itim na briefcase at inilabas ang isang makapal na tumpok ng mga orihinal na dokumento na may mga gintong selyo ng munisipyo. Isa-isa niyang ipinakita ang mga aprobadong permit, ang safety certification mula sa mga inhinyero at ang opisyal na pagkilala mula sa Department of Social Welfare. Matagal na itong inihanda ni Gabriel ng palihim. Alam niyang ang kasakiman ni Benigno ay walang hangganan. Nang mapagtanto ng mga inspektor na wala silang butas na mahahanap, humingi sila ng paumanhin at mabilis na lumisan. Ang tunog ng kanilang pag-alis sa semento ay naging hudyat para humarap si Tina sa anino sa gilid ng sala kung saan nagtatago si Benigno. Lumapit ang dalaga. Ang bawat yabag niya ay madiin at puno ng awtoridad. Tiningnan niya ang kanyang ama mula sa itaas. Isang matandang lalaking pilit pa ring kumakapit sa kanyang nawalang kapangyarihan. Tapos na ang pagiging Diyos niyo sa buhay ko. Ang malamig na pahayag ni Tina. Ang bawat hakbang na gagawin niyo para itumba ako ay magsisilbi lamang na baitang para lalo akong tumayo. Mula ngayon,
Ang boses niyo sa bahay na ito ay kasing halaga na lamang ng hangin. Napayuko si Benigno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan habang ang huling bakas ng kanyang yabang ay tuluyan ng gumuho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lamig ng pag-iisa at ang bigat ng pagsisisi na wala ng puwang para sa kapatawaran. Sa kabilang banda, tahimik na tumayo si Gabriel sa likuran ni Tina. Walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga at pagmamalaki para sa babaeng natutunang ipaglaban ang kanyang sariling dangal. Sumapit ang umaga ng grand opening, ngunit ang langit ay tila hindi nakikiisa sa katuwaan ni Tina. Isang madilim na ulap ang bumalot sa buong barangay at kasunod nito ang isang marahas na buhos ng ulan na tila walang katapusan. Ang bawat patak na tumatama sa bubungan ay lumilikha ng isang malungkot at nakabibinging tunog. Nakatayo si Tina sa pintuan, suot ang kanyang pinakamagandang damit habang nakatingin sa labas ng kanilang gate. Ang kalsada ay walang tao. Ang paligid ay binalot ng hamog at lamig. Isang oras na ang nakalilipas mula sa itinakdang oras, ngunit wala pang kahit isang bisita ang dumarating. Ang kaba sa kanyang dibdib ay uwent-unting nanunuot. Nagtatanong kung sapat na ba ang kanyang katatagan upang harapin ang muling pagkakataon ng pag-iisa. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungang yari sa yero ay tila isang malungkot na awit ng kabiguan para kay Tina. Nakatayo siya sa gitna ng malinis at bagong pinturang sala. Pinagmamasdan ang mga silyang sadyang inayos para sa mga bisitang tila hindi na darating. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. Nagdadala ng pait sa kanyang lalamunan. Naisip niya, sapat na ba ang 12 taon ng pagtitiis para lamang magtapos sa ganitong katahimikan? Sa isang sulok, ang mga inihandang pagkain ay dahan-dahan ng lumalamig, gaya ng pag-asang pilit niyang pinanghahawakan. Ngunit ang katahimikan ng kalsada ay biglang nabasag ng isang kakaibang ingay. Ang pagkiskis ng mga gulong sa basang semento at ang tilamsik ng tubig mula sa mga malalalim na lubak. Isang sasakyang pampasada ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Kasunod ang 2 pang sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at tumambad ang isang pamilyar na bulto sa ilalim ng isang makulay, ngunit butas-butas na payong. Si Aling Corazon iyon, ang kapitbahay na saksi sa bawat hagulgol at bawat sugat ni Tina. Sa likod niya ay isang kawan ng mga matatanda mula sa iba't ibang sulok ng barangay, mga lolo at lolang, may bitbit na kakanin, bulaklak, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang mga ngiting puno ng pagkilala. Anak, hindi kami papayag na mag-isa ka sa araw na ito. Ang malambing na sabi ni Aling Corazon habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Tina. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang kuryenteng nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Isa-isang pumasok ang mga bisita, nililinis ang kanilang mga paang basa sa basahan, at pinupuno ang bahay ng isang uri ng ingay na hindi kailanman narinig sa loob ng tahanang iyon. Ang tunay na halakhak at masayang kwentuhan. Ang bahay na dati ay tila isang bilangguan para kay Tina ay naging isang kanlungan ng pasasalamat. Ang bawat lolo at lolang naroon ay may kwento kung paano sila lihim na tinulungan ni Tina noong mga panahong siya mismo ay walang-wala. Mula sa madilim na sulok ng pasilyo, nakasilip sina Benigno at Rosario. Ang kanilang mga mukha ay tila mga aninong iunti-unting nilalamon ng katotohanan. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang kanilang anak na babae hindi bilang isang kasangkapan o tagapagsilbi, kundi bilang isang reyna sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Ang paggalang at pagmamahal na ibinibigay ng mga estranghero kay Tina ay isang sampal sa kanilang mga mukha na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang bawat papuri ng mga bisita para sa mabuting puso ni Tina ay tila mga latay na nagpapaalala sa kanila
ng lahat ng pagkakataong binaliwala nila ang sariling dugo. Nakita ni Rosario ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin, isang inang mayaman sa pera, ngunit salat sa pag-ibig ng anak. Sa gitna ng masayang kaguluhan, naramdaman ni Tina ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Huminto si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng sala. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinala sa balikat ni Tina, isang kilos ng pag-angkin at proteksyon na nagpabilis sa hininga ng dalaga. Tingnan mo, Tina. Ang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga, ang init ng hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang balat. Ito ang pamilyang pinili mo. Ito ang bunga ng iyong katapangan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natunaw, pinalitan ng isang matamis na katuparan. Isang malambot at madamdaming himig ang nagsimulang dumaloy mula sa lumang radyo sa sulok, pinupuno ang bawat espasyo ng silid. Ang mga matatanda ay nagsimulang magpalakpakan habang si Gabriel ay humakbang sa harap ni Tina. Yumuko ang lalaki ng bahagya at inilahad ang kanyang palad, isang paanyaya na tila ba isang pangarap na ngayon lamang naging totoo. Tumingin si Tina sa paligid, sa kanyang bahay, sa kanyang mga bagong kaibigan, at sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa palad ni Gabriel at sa gitna ng sala, sa harap ng lahat ng saksi ng kanyang muling pagsilang, ay dahan-dahan silang naglayag sa indayog ng musika. Ang bawat anino sa loob ng bahay ay tila humahaba kasabay ng paglubog ng araw. Ngunit hindi na ito nagdadala ng takot kay Tina. Ang amoy ng malinis na sahig at ang bango ng mga bulaklak sa sala ay nananatili sa hangin. Isang patunay ng isang matagumpay na araw sa kanyang daycare center. Sa pag-alis ng huling matandang inalagaan, binalot ng isang masarap na katahimikan ang bawat sulok ng tahanan. Nakatayo si Tina sa balkonahe, pinagmamasdan ang unti-unting paglabas ng mga bituin. Ang bigat na dati ay palaging nakadagan sa kanyang mga balikat, ay tila tuluyan ng tinangay ng hanging gabi. Iniwan siyang magaan at payapa. Bago siya magpahinga, nagtungo si Tina sa kusina upang ihanda ang hapunan ng kanyang mga magulang. Hindi na siya nagmamadali at wala na ring kaba sa kanyang dibdib kung magugustuhan ba nila ang kanyang luto. Inilagay niya ang mainit na kanin at ulam sa isang tray at dahan-dahang bumaba patungo sa maliit na silid sa silong. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang dalawang matandang, tila lumiit ang mga anyo sa loob ng nakalipas na mga buwan. Nakaupo si Benigno sa gilid ng kama habang si Rosario ay tahimik na nakatingin sa bintana. Walang sumigaw, walang nag-utos. Inilapag ni Tina ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa. Kumain na kayo. Ang maikli niyang pahayag sa isang tinig na walang halong galit, ngunit wala ring labis na tamis. Isang simpleng pagtupad sa tungkulin ng isang tao sa kapwa-tao. Nag-angat ng tingin si Rosario at sa unang pagkakataon, nakita ni Tina ang tunay na hiya at pagsisisi sa mga mata ng kanyang ina. Salamat, Tina. Ang mahinang tugon nito, ang boses ay nanginginig at tila ba natatakot na baka hindi ito tanggapin ng anak. Tumango lamang si Tina bago lumabas ng silid. Hindi niya kailangang makarinig ng mahabang paghingi ng tawad. Ang kanilang pananahimik at pagsunod ay sapat na para masabi ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Pag-akyat niya sa itaas, natagpuan niya si Gabriel na nakasandal sa hamban ng pinto ng balkonahe. Inalis ng lalaki ang kanyang salamin at sinalubong siya ng isang ngiting nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Lumabas silang dalawa at naupo sa mga silyang kawayan, hinahayaan ang lamig ng gabi na yumakap sa kanila. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, nagsimulang magkwento si Gabriel tungkol sa kanyang sarili, isang bagay na bihira nitong gawin. Ikinuwenta niya ang tungkol sa kanyang yumaong ina, na dumanas din ng matinding paghihirap sa kamay ng sariling pamilya.
at kung paano siya nangako sa sarili na gagamitin niya ang batas upang maging boses ng mga taong tulad ni Tina. Matagal na kitang pinagmamasdan, Tina, ang mahinang sambit ni Gabriel habang ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo. Hindi dahil sa ikaw ay biktima, kundi dahil sa nakikita ko ang isang pusong hindi marunong sumuko kahit paulit-ulit na saktan. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Tina na nakapatong sa braso ng Silya. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng dagat. Hindi gumalaw si Tina. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga balat. Ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan na puno ng pag-unawa. Tumayo si Gabriel upang magpaalam. Ngunit bago siya humakbang palayo, dahan-dahan siyang yumuko palapit kay Tina. Naramdaman ng dalaga ang bango ng pabango ni Gabriel na humahalo sa lamig ng gabi. Isang malambot at maingat na napa sa kanyang noo ang idinampi ng lalaki. Isang halik na hindi naghahanap ng anuman kundi ang maiparamdam ang kanyang matinding respeto at pagkalinga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Tina sa paligid ng kanyang puso ay tila dahan-dahang gumuho upang bigyang daan ang isang bagong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapalaya, hindi nagagapos. Pinanood ni Tina ang pag-alis ng sasakyan ni Gabriel hanggang sa maglaho ang mga ilaw nito sa dulo ng kalsada. Bumalik siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto, ngunit hindi na siya nakakaramdam ng pag-iisa. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng rangro. May liwanag sa mga mata na hindi na nagmumula sa kahit anong bumbilya kundi sa kapayapaang nagahari sa kanyang kaluluwa. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw ay tila isang pahina ng isang magandang kwentong ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat umaga sa tahanang dati ay puno ng pighati ay tila binibihisan na ngayon ng gintong sinag ng araw. Ang bakuran na dati ay nabahiran ng pulang pintura at dumi ay isa na ngayong masiglang hardin na puno ng mga halamang gamot at makukulay na bulaklak. Ang dating tahimik at madilim na bahay ay punong-puno na ng mga boses ng mga matatandang masayang nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nakikinig sa mga musikang nagdadala ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Si Tina, na dati ay isang anino lamang sa loob ng kanyang sariling tahanan, ay nakatayo ngayon sa gitna ng sala, maningning, matatag, at may ngiting hindi na mabubura ng kahit anong unos. Ang tanong ng kapatawaran ay hindi na isang mabigat na pasanin para kay Tina. Sa loob ng nagdaang taon, natutunan niyang patawarin ang kanyang mga magulang, hindi dahil sa karapat-dapat sila rito, kundi dahil sa pagod na ang kanyang puso sa pagdadala ng galit. Ngunit ang kapatawarang ito ay may kalakip na malinaw at matibay na hangganan. Si Benigno at Rosario ay nananatili sa maliit na silid sa silong. Inaalagaan sila ni Tina, pinapakain, at tinitiyak ang kanilang kalusugan. Ngunit wala na silang tinig sa bawat desisyon sa loob ng bahay. Namumuhay sila sa isang uri ng tahimik na pagsisisi, pinagmamasdan ang tagumpay ng anak na dati nilang minaliit, habang ang paborito nilang anak na si Lorenzo ay nananatili pa rin sa likod ng rehas, binubuno ang parusa ng kanyang sariling kasakiman. Ang karma ay hindi naging malupit, ngunit naging tapat ito sa pagbibigay ng kung ano ang nararapat. Ang kapayapaan ay tuluyan ng nanahan sa puso ni Tina. Wala na ang mga gabi ng pag-iyak sa dilim at ang panginginig sa takot sa tuwing may maririnig na yabag sa labas. Natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya sa mga taong kanyang inaalagaan at sa komunidad na kumikilala sa kanyang halaga. Ang kanyang daycare center ay naging isang simbolo ng pag-asa sa buong barangay, isang patunay na ang isang pusong wasak ay maaari pang mabuo at magsilbing kanlungan para sa iba. Sa isang tahimik na hapon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa abot tanaw, naglalakad sina Tina at Gabriel sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa basang buhangin ay sinasabayan ng mahinahong paghampas ng alon sa pampang.
Huminto si Gabriel at dahan-dahang kinuha ang mga kamay ni Tina. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, isang maliit na singsing na may kumikinang na bato ang inilabas ng lalaki. Walang kailangang sabihin, ang bawat titig ni Gabriel ay puno ng pangako ng isang kinabukasan na puno ng respeto at dalisay na pag-ibig. Isang matamis na pagtango ang ibinigay ni Tina at sa gitna ng katahimikan ng dagat, ang kanilang mga puso ay naglapat sa isang pangakong hindi na muling mababasag. Ang kwento ni Tina ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng kung paano tayo tinatrato ng iba, maging ng sarili nating pamilya. Ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom kung bibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong piliin ang ating sariling kaligayahan. May mga taong inuubos ang sarili para mahalin ng iba, ngunit ang totoong kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling matutunan nating respetuhin at pahalagahan ang ating sariling pagkatao. Ang bahay na ito ay may pangalan na ngayon. Hindi na ito ang bahay ng mga Salcedo, kundi ang bahay ni Tina. Isang tahanan ng tapang, isang kanlungan ng pag-asa, at isang monumento ng isang babaeng naglakas loob na mabuhay para sa kanyang sarili.